Isang mainit na likido ang tumalsik sa kanyang kamay. Napapitlag si Lihaya, hindi dahil sa init ng sabaw na dumaplis sa kanyang balat, kundi dahil sa matalim na tunog ng kutsarang padabog na ibinagsak sa plato. Kasunod niyo ng boses na tila lason na unti-unting gumagapang sa buong silid kainan. Ano ba naman ito, Lihaya? Pati ba naman ang pagsisilbi ng sabaw, hindi mo magawa ng tama? Ang boses ni Doña Silakbo ay kalmado ngunit puno ng paghamak. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Lihaya. Nakayuko lang siya, hindi magawang salubungin ang mga matang mapanuri ng kanyang biyenan. Pasensya na po, Mama. Halos pabulong niyang sabi. Ang init ng sabaw sa kanyang kamay ay wala kumpara sa init ng hiya na namumuo sa kanyang mga pisngi. Pasensya. Laging pasensya. Kailan ka ba matututo? Dagdag pa ni Doña Silakbo habang pinupunasan ng serbilyeta ang bahagi ng lamesa na natalsikan. Isang simpleng hapunan lang, hindi mo pa maasikaso. Paano mo pa maasikaso ang anak ko? Paano ka magiging isang tunay na asawa? Bawat tanong ay sampal, bawat salita ay hatol. Sa gitna ng pananahimik, desperado niyang sinulyapan ang kanyang asawa. Si Danao. Nakaupo ito sa kanyang tabi, pero parang milya-milya ang layo. Nakatingin lamang ito sa sarili niyang plato, ang mga balikat ay bahagyang nakakrus, tila ba nais maging invisible sa sarili nilang pamamahay. Danao, pakiusap. Sabihin mo isang bagay, ipagtanggol mo ako. Isang tahimik na sigaw mula sa kaluluwa ni Lihaya, ngunit ang sigaw na yon ay hindi kailanman nakaabot sa pandinig ng kanyang asawa. Ni hindi man lang ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa pagkain na para bang walang naririnig, na para bang ang babaeng pinapahiya sa tabi niya ay isang estranghero. Doon, sa harap ng mamahaling pinggan at kumikinang na mga kubyertos, naramdaman ni Lihaya ang unti-unting pagkalamat ng kanyang puso. Ito ang kanyang buhay. Isang paulit-ulit na bangungot kung saan siya ang laging bida sa papel ng kontrabidang walang ginawang tama. Pinilit niyang lunukin ang pagkain kasabay ng bukol ng sama ng loob sa kanyang lalamunan. Tinapos niya ang hapunan sa gitna ng nakabibinging katahimikan na mas masakit pa kaysa sa pinakamatinding sigaw. Gabi na. Ang malawak na mansyon ay balot na sa dilim at katahimikan. Nakahiga si Lihaya sa kama, katabi ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Ngunit kahit magkatabi sila, ramdam niya ang malaking pader sa pagitan nila. Hindi siya makatulog. Pabalik-balik sa isip niya ang nangyari kanina. Ang sakit, ang katahimikan ni Danao. Bumangon siya. Kailangan niya ng tubig. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto, iniingatan ang bawat hakbang para hindi makalikha ng ingay. Habang papalapit siya sa hagdanan, may narinig siyang isang boses, isang bulong. Boses iyon ni Doña Silakbo, pero iba ang tono nito. Hindi ito ang boses na matalas at mapanghusga na sanay na siyang marinig. Ang boses na naririnig niya ngayon ay malambing, puno ng pananabik at pagmamahal. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip mula sa likod ng malaking haligi. Nakatayo si Doña Silakbo malapit sa bintana sa ibabang palapag. May hawak na cellphone. Nakatalikod ito sa kanya, pero sapat na ang liwanag ng buwan para makita ang anino nito. Oo, malapit na, mahal. Bulong ni Doña Silakbo sa kausap nito. Konti na lang. Magtiis ka lang dyan. Napakunot ang noo ni Lihaya. Mahal? Sino ang tinatawag niyang mahal? Nagpatuloy sa pagsasalita ang kanyang biyenan. Pagod na ako sa pagpapanggap dito. Gusto ko nang makasama ka para masimulan na natin ang lahat. Isang sandaling katahimikan. Oo, isang bagong simula. Tayong dalawa lang. Naramdaman ni Lihaya ang biglaang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ay parang piraso ng isang puzzle na hindi niya maintindihan. Pero alam niyang may itinatagong madilim na larawan.
Para kanino ang mga salitang iyon? Anong bagong simula? Nais niyang marinig pa ang iba. Ngunit sa sobrang pagnanais na makalapit, hindi niya namalayan ang maliit na florera sa mesang nasa kanyang tabi. Bahagya niyang nasagi iyon. Isang maliit na pagkakamali. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ang tunog ng paggalaw at ang mahinang kalansing nito sa ibabaw ng kahoy ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Biglang natigil sa pagsasalita si Doña Silakbo. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Naramdaman ni Lihaya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. At mula sa ibaba, sa gitna ng dilim, isang tanong ang bumasag sa katahimikan. Isang tanong na matalas, malamig, at puno ng pagbabanta. Sino yan? Nakatayo si Lihaya sa likod ng haligi. Ang katawan ay nanigas na parang bato. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. At sigurado siyang naririnig ito ni Doña Silakbo mula sa ibaba. Hindi siya humihinga. Ilang segundo ang lumipas na tila isang kawalang hanggan. Nakiramdam si Doña Silakbo sa katahimikan. Ang kanyang anino ay hindi gumagalaw. Pagkatapos, tila na pagdesisyonan nitong wala lang iyon. Marahil ay isang pusa lang sa labas o isang daga sa loob ng malaking bahay. Sige na, ibababa ko na. Narinig ni Lihaya na sabi nito sa mahinang boses. Mag-ingat ka, mahal kita. Ang huling dalawang salita ay binigkas ng may kasamang lambing na kailanman ay hindi pa narinig ni Lihaya mula sa kanyang biyenan. Pagkatapos noon, katahimikan na ulit. Narinig niya ang mahihinang yabag ni Doña Silakbo na pabalik sa silid nito at ang marahang pagsara ng pinto. Nang sigurado ng ligtas, saka lang huminga ng malalim si Lihaya. Nangihina ang mga tuhod, marahan siyang bumalik sa kanilang kwarto. Ang asawa niyang si Danao ay mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa mga lihim na gumagapang sa dilim ng kanilang pamamahay. Habang nakatitig sa payapang mukha ng asawa, bumalik sa isip niya ang mga salitang narinig. Mahal, isang bagong simula. Hindi na niya kayang maniwala na imahinasyon niya lang ang lahat. May tinatago si Doña Silakbo, isang malaking sikreto. At sa kauna-unahang pagkakataon, imbes na takot, isang kakaibang determinasyon ang nagsimulang umusbong sa puso ni Lihaya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, at sa mga sumunod na araw, naging mas mapagmasid si Lihaya. Bawat kilos, bawat tawag sa telepono ni Doña Silakbo ay kanyang pinapansin. Ngunit ang kanyang biyenan ay tila isang eksperto sa pagtatago. Walang anumang kahina-hinalang ipinapakita. Alam ni Lihaya na kailangan niya ng isang mas matapang na hakbang. Isang gabi, nang ang buong bahay ay tahimik na, isinagawa niya ang isang plano na kung mabibigo ay tiyak na magiging katapusan niya. Gamit ang isang maliit na voice recorder na binili niya online noon para sana sa isang personal na proyekto, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang bawat yabag niya sa sahig na gawa sa kahoy ay tila umietso sa katahimikan. Pinuntahan niya ang garahe. Ang puso niya ay kumakarera habang marahan niyang binuksan ang pinto ng mamahaling kotse ni Doña Silakbo. Amoy leather at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Sa nanginginig na mga kamay, itinago niya ang maliit na device sa ilalim ng upuan ng pasahero, sa isang lugar na hindi madaling makita. Diyos ko, tulungan niyo po ako, dasal niya sa kanyang isip. Mabilis siyang bumalik sa loob. Ang pakiramdam ay para siyang isang kriminal. Ngunit alam niya sa sarili niya, kailangan niyang gawin ito para sa kanyang katinuan, para sa katotohanan. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng pagkukunwari, ng mga pilit na ngiti, at ng nakakabinging pag-aalala. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon.
Nagpaalam si Doña Silakbo na pupunta sa isang meeting kasama ang mga amiga nito. Nang makaalis na ito, dali-daling kinuha ni Lihaya ang recorder. Nagsara siya sa loob ng kanyang silid, isinaksak ang earphones sa kanyang tenga at pinindot ang play. Sa una, puro ordinaryong pag-uusap lang ang laman. Utos sa driver, tawag sa isang kaibigan tungkol sa isang party, pag-uusap sa bangko. Halos mawalan na ng pag-asa si Lihaya. Baka nga nagkamali lang siya ng dinig. Baka gawa-gawa lang ng isip niya ang lahat. At bigla, narinig niya ito. Ang boses ulit ni Doña Silakbo, pero iba na naman ang tono. Malambing. Papunta na ako, sabi nito. Sa dati pa rin. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Hindi ito malinaw, ngunit sapat na para malaman ni Lihaya na may kausap nga itong lalaki. Oo naman, patuloy ni Doña Silakbo, may halong tawa. Miss na kita, Raja. Raja, tumigil ang mundo ni Lihaya. Ang pangalang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Hindi maaari. Biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala. Bata pa noon, si Danau. At naroon siya, nakikinig, habang kinakausap ni Doña Silakbo ang kanyang anak. Tandaan mo, Danau, sabi ni Doña Silakbo noon, habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang mga Montemayor ang sumira sa pamilya natin. Sila ang dahilan kung bakit maaga nawala ang papa mo. Huwag na huwag mo silang pagkakatiwalaan. Sila ang mortal nating kaaway. Raja Montemayor, ang pangalan ng kalaban, ang mortal na kaaway ng kanilang pamilya. Ang lalaking kinamumuhian ni Doña Silakbo sa harap ng lahat ay ang lalaking tinatawag niyang mahal sa lihim. Hindi na nag-isip si Lihaya. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Kinuha niya ang susi ng kanyang sariling kotse at mabilis na lumabas ng mansyon. Alam niya ang hotel na tinutukoy ng biyenan niya, isang lugar na kilala sa pagiging pribado. Nang marating niya ang parking lot ng hotel, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikisimpat siya sa kaguluhan sa kanyang dibdib. At doon, sa isang sulok na medyo madilim, nakita niya ito. Ang itim na sedan ni Doña Silakbo. At sa tabi nito, nakaparada ang isang pamilyar na sports car na kulay pilak. Ang kotse na laging laman ng mga balita sa business section. Ang kotse ni Raja Montemayor, magkatabi, na parang dalawang nagmamahalang nagtatago sa dilim. Nanginginig ang mga kamay ni Lihaya habang hawak ang kanyang cellphone. Ang malakas na buhos ng ulan sa bubong ng kanyang kotse ay tila kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sa harap niya, sa ilalim ng madilim na langit, ang dalawang sasakyan ay tahimik na mga saksi sa isang kasinungalingang matagal nang itinatago. Ito na ang katibayan. Pinunasan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ito ang oras para umiyak. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng pruweba. Isang bagay na hindi maitatanggi. Dahan-dahan niyang itinaas ang cellphone. Siniguradong naka-off ang flash. Ginamit niya ang zoom. Hinanap ang perpektong anggulo kung saan kitang-kita ang dalawang kotse. Ang pagkakadikit ng mga ito sa isa't isa na para bang may sarili silang relasyon. Click! Ang mahinang tunog ng kamera ay sinilyuhan ang katotohanan. Tinitigan niya ang litrato sa screen. Malinaw. Hindi mapagkakaila. Umatras siya at mabilis na pinaandar ang kotse palayo sa lugar na yon. Palayo sa hotel kung saan winawasak ang pundasyon ng kanyang buhay. Ang biyahe pauwi ay malabo sa kanyang isipan. Ang mga ilaw ng kalsada ay naghahalo-halo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Nagmamaneho siya na parang isang robot. Ang isip ay lumilipad sa libu-libong tanong at nag-uumapaw na sakit. Paano? Paano nila ito nagawa? Pagdating niya sa mansyon, tahimik na. Marahil ay nasa hotel pa rin ang kanyang biyenan.
Pumasok siya sa loob. Basang-basa ang sapatos at laylayan ng damit. Dumiretso sana siya sa kanyang kwarto, ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya papunta sa silid ni Doña Silakbo. Bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya. Ang mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa kanya. Sa ibabaw ng isang silya, nakita niya ang handbag na ginamit nito kanina. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Galit? Desperasyon? O isang simpleng pangangailangan na makahanap pa ng kasagutan? Binuksan niya ang bag. Sa loob, kasama ng makapal na wallet, lipstick at susi, may isang kahon ng gamot. Hindi ito pamilyar sa kanya. Kinuha niya ito. Ovagen Pro. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at hinanap ang pangalan ng gamot. Ang mga salitang lumabas sa screen ay parang mga suntok sa kanyang sikmura. Fertility pills. Gamot para tulungan ang isang babae na mabuntis. Halos mabitawan niya ang cellphone. Napasandal siya sa pader. Ang paghinga ay tila naubos. Ang pagtataksil. Ang mga lihim na pag-uusap. Ang bagong simula. At ngayon, ito. Ang plano ay mas malala pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito isang simpleng affair. Nais nilang bumuo ng sarili nilang pamilya. Isang pamilyang ipapalit sa kanila. Dala ang litrato sa kanyang cellphone at ang kahon ng gamot. Sa nanginginig niyang kamay, tumakbo siya papunta sa kanilang silid. Ang pag-asa, isang maliit at desperadong pag-asa, ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ito na ang katibayan. Ito na ang magbubukas sa mga mata ni Danaw. Kapag nakita niya ito, maiintindihan na niya ang lahat. Maniniwala na siya sa wakas. At magkasama, haharapin nila ito. Naabutan niya si Danaw na nakaupo sa gilid ng kama, nagbabasa ng libro. Nag-angat ito ng tingin, bahagyang nagulat sa itsura ni Lihaya. Gulo ang buhok, puno ng takot at pagmamadali ang mga mata. Lihaya, anong nangyari sa'yo? Tanong nito. Ibinaba ang libro. Hindi siya nagsalita. Inabot niya lang ang kanyang cellphone, ang daliri ay nanginginig, habang pinipindot ang screen para ipakita ang litrato ng dalawang kotseng magkatabi. Tingnan mo, Danaw, sabi niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Sa hotel, kanina lang, ang kotse ni Mama at ang kotse ni Sir Montemayor. Kinuha ni Danaw ang cellphone. Tinitigan niya ang screen. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Nakita niya ang pagkilala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ang pagkalito. Ano to? Baka nagkataon lang, Lihaya. Malaking parking lot yan. Hindi lang yan. Mabilis niyang sabi. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Iniabot niya ang kahon ng gamot. Nakita ko to sa bag niya. Kinuha ni Danaw ang kahon. Tiningnan niya ang pangalan. Ovagen Pro. Ano to? Ito na ang pagkakataon niya. Ang sandali ng katotohanan. Tinitigan niya ang asawa sa mata. Umaasang makikita nito ang katapatan sa kanya. Gamot. Danaw. Gamot para mabuntis. Ang mga salitang yon ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Nakita ni Lihaya ang pagbabago sa mukha ni Danaw. Ang pagkalito ay naging pagkabigla. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ng kahon. Pagkatapos ay ang litrato at pabalik ulit. Isang malamig na realisasyon ang unti-unting gumuhit sa kanyang mukha. Sa isang saglit, umasa si Lihaya. Ayan na, sabi niya sa sarili. Nakikita na niya. Maniniwala na siya. Ngunit ang pagkabigla sa mukha ni Danaw ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na malamig at matigas. Itinaas niya ang kanyang tingin, hindi na sa ebidensya, kundi kay Lihaya. At sa mga mata niya, walang bakas ng paniniwala. Tanging akusasyon. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Bago pa man makasagot si Lihaya, bigla niyang inagaw ang cellphone mula sa pagkakahawak nito. Ang kanyang hinlalaki ay mabilis na gumalaw sa screen. Danaw,
Anong ginagawa mo? Sigaw ni Lihaya puno ng pagkasindak. Hindi ito sumagot. Isang tap, isang kumpirmasyon, at sa isang iglap, ang litratong kumakatawan sa lahat ng sakit at katotohanan ay nawala. Deleted. Pagkatapos, kinuha nito ang kahon ng gamot at kinuyumos ito sa kanyang palad. Kasama ka ba sa mga Montemayor para sirain ang pamilya natin? Sigaw ni Danao. Ang muka ay namumula na sa galit. Nag-iimbento ka ng kwento. Pinagsasamantalahan mo ang kabaitan ng mama para sirain siya. Para ano, Lihaya? Para makuha mo ang lahat? Hindi! Humagulgol si Lihaya. Ang mga luha ay malayang bumubuhos na sa kanyang mga pisngi. Ang pag-asang kanina lang ay buo pa. Ngayon ay durog na durog na. Totoo ang lahat ng yon, Danao. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Ngunit si Danao ay bingi na. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang ina ay mas malakas kaysa sa pagmamahal niya para sa kanyang asawa. Ang katotohanan ay isang halimaw na hindi niya kayang harapin, kaya mas pinili niyang patayin ang mensahero. Lumapit siya kay Lihaya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya kailanman nakita. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Itigil mo na to, Lihaya, sabi niya. Ang bawat salita ay tila isang sumpa. Huwag na huwag mo nang uulitin ang mga kasinungalingan mo. Binitawan niya ito ng may puwersa. Tumalikod siya, ang likod niya ay isang pader na hindi na kailanman magigiba ni Lihaya. At sa huling pagkakataon, nagsalita ito. Ang mga salita ay tila isang pinal na hatol. Kung sasabihin mo pa ang kasinungalingang ito, ako mismo ang magpapalayas sa'yo. Naiwan si Lihaya na nakatayo sa gitna ng silid, basang-basa sa luha. Hawak ang isang basag na puso. Sa gabing iyon, hindi lang ang ebidensya ang nawala. Nawala rin ang asawa niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan niya. Sa laban na ito, nag-iisa lang siya. Kinabukasan, nagising si Lihaya sa isang higaang malamig. Walang Danao sa kanyang tabi. Marahil ay sa guest room ito natulog o baka maagang umalis para lang maiwasan siya. Hindi na niya naramdaman ang kirot. O marahil, nandoon pa rin ang kirot, ngunit natabunan na ito ng isang bagong damdamin. Isang bagay na malamig, matigas, at mabigat. Bumangon siya at dumiretso sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay may mapupulang mata. Ngunit tuyo ang mga ito. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang dating kislap ng pag-asa at pagmamahal sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong determinasyon. Ang Lihaya na umiiyak sa bawat gabi ay namatay na kagabi. Ang Lihaya na umaasa na ipagtatanggol siya ng kanyang asawa ay inilibing na niya kasama ng mga winasak nitong ebidensya. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay ibang-iba na. Binuksan niya ang gripo at hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga kamay. Iwinisik niya ito sa kanyang mukha. Bawat patak ay tila naghuhugas, hindi lang sa antok, kundi sa lahat ng kahinaan na matagal na niyang binitbit. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Kung si Danao ay piniling maging bulag, kung ang buong mundo ay piniling maging bingi, kung gayon, siya mismo ang gagawa ng paraan, siya mismo ang maniningil. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay nagsimula sa kanyang cellphone. Hindi na niya hinanap ang mga mensahe ni Danao. Sa halip, binuksan niya ang isang browser at nagsimulang magsaliksik. Vitamins that look like Ovagen Pro. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng isang brand ng vitamin B complex na halos magkapareho ang itsura at sukat. Kulay puti, bilog, walang anumang marka. Perpekto. Umorder siya ng ilang bote online at ipinadala ito sa isang pickup station malapit sa kanila para hindi ito dumaan sa mansyon. Pagkalipas ng ilang araw, nakuha niya ang mga ito. Ang maliit na paper bag sa kanyang kamay
ay parang isang sandata. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon. At dumating din ito. Isang hapon, umalis si Doña Silakbo para sa isang charity luncheon. Si Danaw naman ay nasa opisina. Siya lang at ang mga kasambahay ang naiwan sa malaking bahay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga kamay ay kalmado. Ito ang kaibahan ngayon. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit kontrolado na niya ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang biyenan. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila gustong sumakal sa kanya, ngunit hindi na niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang vanity table kung saan nakapatong ang isang blister pack ng Ovagen Pro. Nilapitan niya ito. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Kinuha niya ang bote ng bitamina mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang tinatanggal ang bawat tableta ng Ovagen Pro mula sa lalagyan nito. Isa-isa. Bawat isa ay simbolo ng kasinungalingan at pagtataksil. Pagkatapos, pinalitan niya ang mga ito. Isa-isa rin. Inilagay niya ang mga puting tableta ng bitamina sa mga bakanteng puwang. Sa paningin, walang nagbago. Walang sino man ang makakapagsabi. Nang matapos, mabilis niyang itinago ang tunay na gamot sa kanyang bulsa. Inilagay niya ang pakete pabalik sa eksaktong pwesto nito. Huminga siya ng malalim, pinakiramdaman ang paligid at dahan-dahang lumabas ng silid, isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Ang unang bahagi ng kanyang paghihiganti ay nagsimula na. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Ang pagpigil sa plano ni Doña Silakbo ay isa lang maliit na bagay. Kailangan niya ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na wawasak sa pundasyon ng kapangyarihan nito at naisip niya ang kumpanya. Ang lugar kung saan siya nagtrabaho noon bilang isang junior accountant bago siya pilitin ni Doña Silakbo na tumigil para maging isang full-time wife. Naaalala niya ang mga bulong-bulungan noon, mga kwentong hindi niya pinapansin dahil sa pag-ibig at tiwala. Gamit ang isang bagong SIM card, tinawagan niya ang isang numero, ang numero ng dati niyang katrabaho at kaibigan. Si Mila. Sinagot ito sa ikatlong ring. "Hello?" "Mila," sabi ni Lihaya, ang boses ay halos pabulong. "Si Lihaya to." Isang sandaling katahimikan. "Lihaya, bakit sakit? Bakit ibang number ang gamit mo? Kamusta ka na?" "Mila, wala akong masyadong oras." Putol ni Lihaya. "May hihilingin sana akong pabor. Alam kong delikado, pero kailangan ko ng tulong mo." Narinig niya ang pag-aalangan sa boses ni Mila. "Delikado? Tungkol saan?" "Sa kumpanya, sa mga accounts. May mga naalala lang akong hindi magkakatugma noon pa. Pwede mo bang tingnan ang mga records ni Doña Silakbo? Mga personal at business expenses niya sa nakalipas na 5 taon? Lihaya, alam mong hindi pwede yan." Mabilis na sagot ni Mila. "Mahigpit si Ma'am Silakbo. Kung mahuli niya ako." "Alam ko," sabi ni Lihaya. Ang boses ay puno ng pakiusap na may halong bakal na determinasyon. "Pero may nangyayari, Mila. Isang bagay na napakasama. At kailangan ko ng pruweba. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko." Natahimik si Mila ng matagal. Narinig ni Lihaya ang malalim nitong paghinga sa kabilang linya. "Sige," sabi nito sa wakas. "Subukan ko. Pero hindi ako nangangako." At Lihaya, mag-iingat ka kinagabihan habang nakahiga siya sa kama at nagkukunwaring tulog. Nag-vibrate ang bago niyang cellphone. Isang mensahe mula kay Mila. Isang encrypted file ang naka-attach. Ngunit hindi ang file ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang maikling mensahe sa ilalim nito. "Mag-ingat ka, Lihaya. May mas malaki kang kalaban kaysa sa inaakala mo." Magdamag na hindi natulog si Lihaya. Sa ilalim lamang ng liwanag mula sa kanyang laptop, ang kanyang silid ay naging isang lungga ng isang investigador.
Ang mensahe ni Mila ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. May mas malaki kang kalaban kaysa sa inaakala mo. At ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Ang naka-encrypt na file ay naglalaman ng mga spreadsheet, mga bank statement, at mga internal memo. Sa una, mukha lang itong isang magulong koleksyon ng mga numero. Ngunit dahil sa kanyang karanasan bilang accountant, unti-unti niyang nakita ang mga pattern. Ang madilim na larawan sa likod ng mga numero. May mga pekeng kumpanya na ginagamit para sa mga ghost project. May mga personal na gastusin, alahas, mamahaling bakasyon, designer bags na nakapaloob sa ilalim ng company expenses. Milyon-milyong piso ang nawawala, na tila naglalaho sa hangin, ngunit ang lahat ng transaksyon ay may isang pangalan na nag-uugnay sa mga ito. Donya Silakbo. Ang kasakiman nito ay walang hangganan. Mas malala pa kaysa sa inaakala niya. Habang tinititigan niya ang mga numero sa screen, naramdaman ni Lihaya ang isang panibagong pag-asa na may kasamang takot. Ito ay isang matibay na ebidensya, ngunit alam din niya na ang mga digital na dokumento ay maaaring itanggi, maaaring sabihing pineke. Kailangan niya ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na pisikal, isang bagay na mula sa nakaraan. At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang hapon, ilang buwan, pagkatapos nilang ikasal ni Danao. Ang kanyang biyenang lalaki, ang yumaong si Don Silvestre, ay mabait sa kanya. Ipinakita nito sa kanya ang isang lumang bodega sa likod ng hardin. Dito ko tinatago ang mga tunay na kayamanan ng pamilya. Lihaya, sabi nito noon, ang nangiti ay may bahid ng lungkot. Hindi pera o alahas, kundi ang mga alaala, ang kasaysayan. Hindi na niya ito binalikan pa mula nang pumanaw ang matanda. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya na parang isang bulong mula sa nakaraan, ang kasaysayan. Kinailangan niyang maghintay hanggang sa pinakamalalim na oras ng gabi. Hinintay niyang manahimik ang buong mansyon. Hinintay niyang marinig ang mahinang hilik ni Danao mula sa guest room sa kabilang pasilyo. Isang tunog na dati ginggong nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy isang paalala na lang ng kanilang distansya. Dala ang kanyang cellphone bilang ilaw. Dahan-dahan siyang bumaba. Bawat lagitik ng sahig ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang bawat anino sa kanyang paligid ay tila may buhay. Ang pinto ng bodega ay luma at mahirap buksan, ngunit sa kaunting puwersa, bumigay ito sa isang mahabang alatiit. Ang amoy ng alikabok, lumang kahoy at nabulok na papel ang sumalubong sa kanya. Itinutok niya ang ilaw ng cellphone sa loob. Ang bodega ay puno ng mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela, mga kahon na puno ng mga libro, at mga nakatambak na gamit na matagal nang kinalimutan. Nagsimula siyang maghanap. Ang bawat kahon ay binuksan niya ng may pag-iingat. Mga lumang litrato, mga damit ng sanggol na marahil ay kay Danao, mga lumang plaka, mga alaala ng isang masayang pamilya o isang pamilyang nagpapanggap na masaya. Lumipas ang isang oras, 2. Ang alikabok ay dumidikit na sa kanyang damit at balat. Ang pag-asa ay unti-unti nang napapalitan ng pagod at pagkadismaya. Baka wala siyang mahahanap dito. Baka isa lang itong malaking pagkakamali. Paupo na sana siya sa sahig para magpahinga nang bigla siyang natalisod sa isang nakausling tabla. Muntik na siyang matumba. Nang itutok niya ang ilaw sa sahig, napansin niyang ang isang piraso ng kahoy na sahig ay bahagyang nakaangat. Dahil sa kuryosidad, lumuhod siya at sinubukang galawin ito. Maluwag nga, ginamit niya ang kanyang mga daliri para sungkitin ang gilid nito at dahan-dahang itinaas. Isang madilim na espasyo ang lumitaw sa ilalim at sa loob ng espasyong yon may isang bagay na hindi dapat naroon. Isang lumang kahon na yari sa nara. Hindi ito malaki, ngunit mukha itong mabigat at matibay.
Dahan-dahan niya itong inangat. May kalumaan na ito, ngunit ang pagkakagawa ay pino. Mayroon itong maliit at kinakalawang ng kandado, ngunit hindi ito nakasara. Dinala niya ito sa isang sulok kung saan may kaunting liwanag. Umupo siya sa sahig. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang takip ay bumukas sa isang mahinang tunog. Sa loob, ang unang nakita niya ay isang bungkos ng mga lumang sulat. Ang mga sobre ay naninilaw na, at ang mga ito ay tinalian ng isang kupas na pulang ribon. Ngunit hindi iyon ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng mga sulat, may isa pang sobre. Mas malaki ito. Kulay dilaw na dahil sa katagalan. Mukha itong opisyal. At hindi tulad ng mga sulat, ito ay selyado pa. Nakaupo si Lihaya sa maalikabok na sahig ng bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa flashlight ng kanyang cellphone. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng kalumaan, ngunit hindi niya ito alintana. Ang buo niyang atensyon ay nasa laman ng kahon na nasa kanyang kandungan. Una niyang kinuha ang bungkos ng mga sulat na tinalian ng kupas na pulang ribon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakalag niya ang buhol. Ang papel ay marupok na sa katagalan. Ang sulat kamay sa loob ay elegante. Ngunit ang mga salita ay puno ng nag-aapoy na pagnanasa. Silakbo, aking sinta, basa niya sa isang sulat. Ang bawat araw na hindi kita kapiling ay isang impyerno. Ang paggising sa umaga na alam kong asawa ka ng iba ay isang parusa na hindi ko na kaya pang tiisin. Sa ibaba, may pirma. Nagmamahal ng lubos ang iyong Raja. Isa-isa niyang binasa ang mga sulat, mga lihim na tagpuan, mga pangakong magsasama balang araw, mga salitang puno ng pag-ibig na ipinagbabawal. Ito ay hindi isang simpleng affair. Ito ay isang malalim, matagal, at desperadong pag-iibigan na itinago sa anino ng dalawang pamilyang magkaaway. Habang nagbabasa, naramdaman ni Lihaya ang pagkahilo. Ang Donya Silakbo na kilala niya, ang malupit, mapanghusga, at walang pusong matriarka ay naglaho. Ang nasa mga sulat na ito ay isang babaeng umiibig ng walang hangganan. At iyon, sa kung anong dahilan, ay mas nakakatakot. Pagkatapos basahin ang ilan pa, ibinalik niya ang mga ito sa kahon. Ang kanyang mga mata ay napunta sa mas malaking sobre. Ang kulay dilaw na sobre na selyado pa. May parte sa kanya na gustong tumigil na dapat na siyang bumalik sa kwarto at kalimutan ang lahat. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Sa nanginginig na mga daliri, maingat niyang sinira ang selyo. Ang tunog ng pagkapunit ng lumang papel ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. Sa loob ay may ilang piraso ng makakapal na papel, formal na nakatiklop. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang pamilyar na logo sa itaas. Ang logo ng law firm ng kanilang pamilya. Binasa niya ang unang linya, huling habilin at testamento ni Don Silvestre de la Cruz. Isang testamento. Bakit ito nakatago dito? Bakit ito selyado pa? Nagsimula siyang basahin ang mga legal na termino, ang paghahati-hati ng mga ari-arian. Karamihan ay pamilyar sa kanya. Ito ang testamentong binasa noong pumanaw ang kanyang biyenan. Ngunit habang papalapit siya sa dulo, may isang seksyon na nakasulat sa ilalim ng titulong Personal na Karagdagan. At ang mga salitang nakasulat doon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isinusulat ko ang bahaging ito nang may mabigat na puso at malaking pagdududa. Sulat ng kanyang biyenang lalaki. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa anino ng isang kasinungalingan na hindi ko kayang patunayan. Isang kasinungalingan na sinisira ang aking kaluluwa. Isinusulat ko ito hindi para manira, kundi para sa katotohanan na dapat ay matagal nang lumabas. Ito ay tungkol sa aking pagdududa
Kung tunay ko ngang dugo at laman ng aking nag-iisang anak, si Danao. Napahawak si Lihaya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang mabilis na binabasa ang mga sumunod na salita. Sa aking pagkamatay, iniuutos ko bilang aking huling kahilingan na magkaroon ng isang pagsusuri sa dugo. Isang pagsusuri na hindi lamang para kumpirmahin ang aking relasyon sa kanya, kundi isang pagsusuri na dapat ay magkumpara sa kanyang dugo, sa dugo ni Raha Montemayor. Binitawan ni Lihaya ang testamento. Nahulog ito sa sahig na halos walang tunog. Ngunit sa kanyang pandinig, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang pagsabog na yumanig sa buong mundo niya. Danao. Anak ni Raja Montemayor. Ang mga salita ay umikot-ikot sa kanyang isipan na parang isang lason. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Ang lamig ng semento sa kanyang likod ang tanging bagay na nagsasabing gising pa siya. Na hindi ito isang masamang panaginip. Biglang, lahat ng bagay ay nagkaroon ng katuturan. Lahat ng piraso ng puzzle na matagal nang gumugulo sa kanyang isip ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang galit ni Doña Silakbo sa kanya. Hindi lang ito dahil sa tingin nito ay hindi siya karapat-dapat. Ito ay dahil si Lihaya, ang tagalabas, ang nagdadala ng tunay na dugo ng mga De La Cruz sa susunod na henerasyon, isang katotohanang nagbabanta sa kasinungalingan nito. Ang kahinaan ni Danao, ang pagiging sunod-sunuran nito sa ina. Hindi ito simpleng paggalang. Ito ay produkto ng isang buhay na pinalaki sa ilalim ng isang malaking sikreto. Isang proteksyon na kailangan para hindi gumuho ang kanilang mundo. Ang desperadong plano na magkaanak muli. Hindi lang ito para magkaroon ng isa pang tagapagmana. Ito ay para magkaroon ng isang anak na tunay na dugo at laman ni Raha Montemayor. Para ganap ng maangkin ang lahat ng yaman na hindi naman talaga para sa kanila. Ang pagnanakaw sa kumpanya, ang milyon-milyong pisong ninanakaw. Hindi lang ito para sa luho. Ito ay para sa kanilang pagtakas. Ang pondo para sa bagong simula na narinig niya, lahat ay konektado. Lahat ay parte ng isang malaking kasinungalingan na itinayo sa loob ng 30 taon. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagkatao, sa yaman, sa isang buong imperyo na itinayo sa ibabaw ng kasalanan. Sa gitna ng kanyang pagkatulalo, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang mahinang alatiit ng pinto mula sa malayo. Sinundan ito ng mahihinang mga yabag. May gising. Papalapit. Papalapit sa direksyon ng bodega. Ang pagkabigla ni Lihaya ay biglang napalitan ng purong takot. Dali-dali niyang kinuha ang testamento at ang mga sulat mula sa sahig. Ang mga kamay ay nanginginig ng husto. Mabilis niyang isinilid ang lahat, pabalik sa kahon na yari sa nara. Itinulak niya ito, pabalik sa ilalim ng sahig, at mabilis na isinara ang takip na tabla. Ngunit ang mga yabag ay mas malapit na ngayon, nasa labas na ng bodega. Napatayo si Lihaya, naghahanap ng mapagtataguan sa dilim. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay isang malakas na kalabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. May mali. Ilang linggo nang binabagabag ng 3 salitang iyon si Doña Silakbo. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak, ngunit hindi niya malasahan ang lasa nito. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Dapat ay may nangyayari na. Ang bawat araw na lumilipas na walang pagbabago sa kanyang katawan ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Ang Ovagen Pro ay dapat umpekto na, ngunit wala. Walang anumang senyales. Ang kanyang plano, ang perpektong planong binuo nila ni Raja, ay nauudlot.
At ang pagkaudlot na iyon ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na hindi niya gusto. Ang pakiramdam na nawawalan siya ng kontrol. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang numero ni Raha. "Kumusta, mahal?" Bati nito mula sa kabilang linya. Ang boses ay malambing, ngunit si Silakbo ay walang panahon para sa lambing. "Raja, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses ay matigas. "Bakit wala pa ring nangyayari? Sigurado ka bang epektibo ang gamot na yon?" Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Raja. "Silakbo, maging matiyaga ka. Ang mga bagay na ito ay hindi minamadali. Sinabi ng doktor na maaaring tumagal. Wala na tayong panahon." Putol niya. Ang pagkainip ay gumagapang na sa kanyang boses. "Bawat araw na narito ako, sa impyernong ito, kasama ang walang kwentang lihaya na yon, ay isang pagtitiis. Kailangan nating bilisan ang lahat." "At anong gusto mong gawin ko? Maging kalmado ka lang. Ang stress ay hindi makakatulong," sagot ni Raja. Sinusubukang pakalmahin siya. Ngunit ang mga salita nito ay lalo lang nagpainit ng kanyang ulo. "Huwag mo akong sabihan na maging kalmado. Ikaw ang lalaki. Dapat may ginagawa ka. Habang ikaw ay komportable dyan, ako ang nakikipaglaro sa ahas dito, araw-araw." Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot nito. Ibinagsak niya ang cellphone sa kama. Ang ahas. Oo, iyon ang tamang salita para kay Lihaya. At nitong mga nakaraang araw, napapansin niyang may kakaiba sa kilos ng ahas na yon. Noon, sa tuwing sisigawan niya ito o ipapahiya, nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Nakikita niya itong yumuyuko, umiiyak ng tahimik at nagkukulong sa kwarto. Ngunit ngayon, iba na. Nagkasalubong sila sa pasilyo kaninang umaga. Tinitigan niya ito ng masama, naghihintay ng dati nitong reaksyon. Ngunit ang Lihaya na tumingin pabalik sa kanya ay kalmado. Ang mga mata nito ay hindi nagpakita ng takot, kundi ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakabahala kaysa sa anumang pag-iyak. "May problema ba, Mama?" tanong nito. Ang boses ay pantay at walang emosyon. "Ikaw," sagot ni Silakbo. Ang boses ay parang isang patalim. "Ikaw ang problema ko." Hinintay niya ang pangingilid ng luha. Hinintay niya ang pagyuko. Ngunit ngumiti lang ito ng bahagya. Isang ngingiting hindi umabot sa mga mata nito. "Ganoon po ba? Magandang umaga po sa inyo." At naglakad ito palayo. Naiwan si Doña Silakbo na nakatayo doon. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. May tinatago ang babaeng iyon. Nararamdaman niya. At ang hinalang iyon ay kinakain siya ng buo. Kailangan niyang gumawa ng isang hakbang. Isang bagay na yayanig sa kanilang lahat. Isang bagay na magpapakita kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan sa bahay na ito. Sa hapunan ng gabing iyon, habang tahimik na kumakain ang lahat, ibinagsak ni Doña Silakbo ang kanyang kubyertos. Lumikha ng isang malakas na tunog na bumasag sa katahimikan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tumingin siya kay Danau, pagkatapos ay kay Lihaya. Isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "May naisip ako." Simula niya, ang boses ay puno ng kasiglahan na halatang peke. "Ang anibersaryo ng pagkakatatag ng kumpanya ay sa susunod na linggo na. Naisip kong panahon na para magkaroon tayo ng isang malaking selebrasyon, isang grand ball. Iimbitahan natin ang lahat, ang buong alta sosyedad." Nagulat si Danau. "Mama, hindi ba masyadong biglaan? Wala pa tayong preparasyon." "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ni Silakbo. Ang tingin ay hindi inaalis kay Lihaya. "Ako ang bahala sa lahat." At sa gabing iyon, dagdag niya, "Dahan-dahan, mayroon akong isang napakahalagang anunsyo. Isang anunsyo na magbabago sa kinabukasan ng pamilyang ito." Ang banta sa kanyang mga salita ay malinaw. Ito ay isang hamon, isang ultimatum.
Habang paakyat na siya sa kanyang silid pagkatapos ng hapunan, nakasalubong niya si Lihaya sa itaas ng hagdanan. Nagtama ang kanilang mga mata. Lumapit si Doña Silakbo. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng lason. Hinaplos niya ang pisngi ng manugang na bahagyang napapitlag sa kanyang pagdampi. Magpaganda ka sa gabing iyon, Lihaya. Bulong niya, ang bawat salita ay may nakatagong talim. Dahil baka yun na ang huling gabi mo sa pamamahay na ito. Ang gabi ng Grand Ball. Ang gabi ng pagtutuos. Nakatayo si Lihaya sa harap ng isang salamin na may buong katawan. Isang linggo siyang nagkulong sa kanyang silid, hindi sa pag-iyak, kundi sa paghahanda. At ngayong gabi, ang resulta ng paghahandang iyon ay nakatitig pabalik sa kanya. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na niya halos kilala. Wala na ang bakas ng takot sa mga mata nito. Wala na ang yumuyukong mga balikat. Wala na ang malungkot na itsura ng isang biktima. Suot niya ang isang bestidang pula. Isang kulay na hindi niya kailanman isinuot noon. Isang kulay na kasing tapang ng dugo at kasing sidhi ng apoy. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan, hindi para mang-akit, kundi para magbigay ng anyo sa isang babaeng buo na, isang babaeng hindi na kailangan ng sinuman para kumumpleto sa kanya. Kinuha niya ang isang lipstick na matingkad din ng pula. Sa kalmadong mga kamay, maingat niyang ipinahid ito sa kanyang mga labi. Bawat galaw ay may layunin. Hindi ito pagpapaganda. Ito ay paghahanda para sa isang digmaan. Ito na ang gabi, sabi niya sa kanyang sarili, habang tinititigan ang kanyang refleksyon. Wala nang atrasan. Lumabas siya ng silid. Ang mahabang pasilyo ay tila mas makitid kaysa dati. At sa dulo nito, bago ang hagdanan, nakita niya si Danao. Nakatayo ito roon, inaayos ang kanyang kurbata. Ang mamahaling suit ay hindi maitago ang pagkabalisa sa kanyang mga kilos. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, dahan-dahan itong lumingon. At sa isang sandali, natigilan si Danao. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkamangha na may halong pagkalito. Tinitigan niya si Lihaya mula ulo hanggang paa, na para bang ngayon lang niya ito nakita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa katahimikan ng pasilyo, isang buong pag-uusap ang naganap, nang walang anumang salita. Sa mga mata ni Lihaya naroon ang isang huling tanong, hindi isang pakiusap, hindi isang pagsusumamo, kundi isang simpleng tanong. Kakampi ba kita? May pag-asa pa ba? Ito na ang huling pagkakataon. Sa mga mata ni Danao, nakita ni Lihaya ang isang unos ng mga emosyon, paghanga, pagsisisi, at higit sa lahat, takot. Isang malalim at nakakaparalisang takot. Tumingin si Danao sa mga mata ng kanyang asawa. At sa mga matang yon, nakita niya ang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Ngunit sa halip na salubungin ito, sa halip na abutin ng kanyang kamay, ginawa niya ang lagi niyang ginagawa. Umiwas siya ng tingin. At dahan-dahan, tumalikod ito. Walang sinabi, walang ginawa. Tumalikod lang ito at nagsimulang maglakad pababa ng hagdanan, mag-isa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asang natitira sa puso ni Lihaya ay naputol. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman, ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ito ng isang malamig na kapayapaan. Ngayon, sigurado na siya. Wala nang dapat pang ipaglaban sa pagitan nilang dalawa. Tapos na. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pagkatapos ay nagsimula na rin siyang maglakad. Habang bumababa siya sa malawak na hagdanan, unti-unting napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Ang masayang bulungan ng mga bisita ay dahan-dahang humina. Ang mga ulo ay lumingon. Ang mga mata ay nanlaki. Hindi nila nakita ang api at tahimik na manugang ni Doña Silakbo. Ang nakita nila ay isang reyna na bumababa mula sa kanyang trono. Bawat hakbang niya ay may bigat at grasya. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin, hindi sa kung sino man,
kundi sa kawalan, na para bang ang buong pagtitipon ay isang entablado lamang para sa kanya. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pagkagulat sa mukha ni Doña Silakbo na agad napalitan ng isang maitim na galit. Nakita niya si Raja Montemayor na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-usisa. At nakita niya si Danao. Nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanya na may ekspresyong hindi niya mabasa. Isang halo ng pagsisisi, paghanga, at kawalan. Ngunit hindi niya sila pinansin. Nagpatuloy siya sa pagbaba hanggang sa marating niya ang sahig. At doon siya tumayo. Isang estatwang pula, sa gitna ng dagat ng mga taong nakatingin. Sinubukang bawiin ni Doña Silakbo ang atensyon. Kinuha nito ang atensyon ng banda para tumugtog muli. Ngunit huli na. Ang hangin sa loob ng ballroom ay nagbago na. May tensyon, may pag-aabang, at tila naramdaman nito ni Doña Silakbo. Para tapusin na ang lahat, para bawiin ang kanyang kapangyarihan, mabilis itong umakyat sa maliit na entablado kung saan nakatayo ang isang mikropono. Ngumiti ito sa lahat, isang ngingiting kasing pekeng ng mga diamante sa kanyang leeg. Kinuha nito ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula nito, ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Lihaya. Mayroon akong isang napakahalagang anunsyo na magpapabago sa lahat. Ang ngiti ni Doña Silakbo ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Lihaya. Hawak niya ang mikropono na parang isang setro, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang buong ballroom ay nakikinig, nag-aabang. Gaya ng sabi ko, ulit niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Meron akong isang napakahalagang anunsyo na magpapabago sa lahat. Nagkaroon ng isang sandaling paghinto para sa mas matinding epekto. Hahabulin na sana niya ang kanyang sasabihin ng isang boses ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na kalmado, malinaw, at matatag. Sandali lang po. Lahat ng ulo ay lumingon. Mula sa kinatatayuan nito, dahan-dahang nagsimulang maglakad si Lihaya. Bawat hakbang niya patungo sa entablado ay may bigat. Bawat galaw ay puno ng hindi matitinag na determinasyon. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpapakita ng galit. Tanging isang malamig na kapayapaan lamang ang nakabalot sa kanya. Napanganga si Doña Silakbo. Anong ginagawa mo, Lihaya? Bumaba ka riyan. Sigaw niya. Ang pagkainis ay halata na sa kanyang boses. Ngunit hindi tumigil si Lihaya. Patuloy siyang umakyat sa entablado hanggang sa makatayo siya sa tabi ng kanyang biyenan. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa stand. Tumingin siya hindi kay Doña Silakbo, kundi sa mga daan-daang bisita na naguguluhang nakatingin sa kanila. Patawad po sa abala, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw na narinig sa buong ballroom. Pero bago po gawin ni Doña Silakbo ang kanyang mahalagang anunsyo, mayroon lang po akong nais ipakita sa inyong lahat, ang katotohanan. Bahagya siyang tumango sa direksyon ng technical booth sa likuran. Biglang dumilim ang mga ilaw sa ballroom at ang malaking puting screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita lang ng logo ng kumpanya ay biglang nag-ilaw. Ang unang lumitaw ay isang spreadsheet. Isang komplikadong listahan ng mga numero, pangalan ng mga kumpanya, at mga petsa. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Doña Silakbo. Sinusubukang agawin ang mikropono kay Lihaya, ngunit mabilis itong umiwas. Ito po, sabi ni Lihaya, itinuturo ang screen ay ang mga financial records ng kumpanya sa nakalipas na 5 taon at ang mga pangalang naka-highlight na yan, mga pekeng kumpanya, mga ghost project, at dito po napupunta ang milyon-milyong pera ng kumpanya. Isang arrow ang lumitaw sa screen, itinuturo ang isang offshore bank account. Ang pangalan sa account, Silakbo de la Cruz. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa buong silid. Namutla si Doña Silakbo.
Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit hindi pa tapos si Lihaya. Nagbago ang imahe sa screen. Pinalitan ito ng isang pamilyar na larawan, 2 kotse, isang itim na sedan at isang pilak na sports car na magkatabi sa isang madilim na parking lot ng hotel. Nagsimula ang lahat sa isang lihim na tawag sa telepono. Patuloy ni Lihaya, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado. Isang tawag tungkol sa isang bagong simula. Isang bagong simula kasama ang mortal na kaaway ng pamilyang ito. Tumingin si Lihaya sa direksyon kung nasaan si Raha Montemayor. Lahat ng mata ay sumunod sa kanyang tingin. Si Raha ay parang na-stroke. Ang mukha ay kasing puti ng kanyang suot na damit. Nagsimula itong umatras, na para bang naghahanap ng madadaanan para makatakas. Pinlano nila ang lahat, dagdag ni Lihaya, pati ang pagkakaroon ng isang bagong tagapagmana. Ang larawan ng isang kahon ng Ovagen Pro ay lumitaw sa screen, pero ang huling ebidensya ang pinakamatindi. Ang larawan ng isang luma at naninilaw na dokumento ang pumuno sa screen. Ang huling habilin ni Don Silvestre. Pero ang pinakamatinding kasinungalingan sa lahat, sabi ni Lihaya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang bibitawan. Ay hindi tungkol sa pera o sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa dugo, sa pagkatao. Isang linya mula sa testamento ang pinalaki sa screen. Aking pagdududa, kung tunay ko ngang dugo at laman ang aking nag-iisang anak, si Danao, dapat ay magkumpara sa kanyang dugo sa dugo ni Raja Montemayor. Katahimikan, isang nakabibinging katahimikan, at pagkatapos, isang tunog, isang malakas na kalabog. Sa gitna ng mga bisita, si Danao ay bumagsak sa sahig. Nakaluhod. Nakatitig sa screen, ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkawasak. Ang buong mundo niya, ang buong pagkatao niya ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya, ngunit mabilis itong naagaw, pabalik sa entablado. Hindi totoo yan. Ang sigaw ni Doña Silakbo ay hindi na sigaw ng isang makapangyarihang babae. Ito ay ang sigaw ng isang hayop na nasukol. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang maskara ng pagiging disente at makapangyarihan ay tuluyan ng natanggal. Sa isang mabilis na kilos, sumugod siya kay Lihaya. Ang mga kamay na naakakuyom ay handang manakit. Papatayin kita. Ngunit bago pa man siya makalapit, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Humawak siya sa kanyang dibdib. At sa harap ng daan-daang tao, ang makapangyarihang si Doña Silakbo de la Cruz ay bumagsak sa sahig ng entablado, walang malay. Ang mundo ni Danao ay isang basag na salamin. Ang mga tunog sa paligid niya ay sabay-sabay na dumarating ngunit walang kahulugan. Ang mga sigaw ng mga bisita, ang mga utos ng mga security guard, ang papalapit na sirena ng ambulansya. Lahat ay malabo, na para bang naririnig niya ang mga ito mula sa ilalim ng tubig. Nakaluhod pa rin siya sa sahig. Ang mamahalin niyang suit ay nababasa sa natapong alak. Ngunit hindi niya ito nararamdaman. Wala siyang maramdaman. Ang kanyang isip ay isang blankong espasyo. Paulit-ulit na ipinapalabas ang huling imahe na nakita niya sa screen. Ang testamento, ang pangalan ng kanyang ama, at ang pangalan ng ibang lalaki. Dahan-dahan, unti-unti, ang mga piraso ng basag na salamin ay nagsimulang bumalik sa kanya. Una niyang nakita ang kanyang ina, ang makapangyarihang Doña Silakbo. Nakahandusay ito sa entablado, pinalilibutan ng mga medik. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay gulo na. Ang kanyang mukha, na dati laging puno ng pagmamataas, ay payapa sa isang paraang nakakatakot. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita siya ni Danao hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang babaeng talunan.
Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadpad kay Raja Montemayor. Sinusubukan nitong tumakas, dahan-dahang gumagapang palayo sa gulo, ngunit hinarang ito ng mga gwardya. Nakita ni Danaw ang takot sa mukha ng lalaking iyon, ang lalaking posibleng ama niya. Walang bakas ng tapang, walang bakas ng dignidad, isang duwag. Ang buong ballroom ay nasa estado ng kaguluhan. Ang mga taong dati nakikipagplastikan sa kanila ay ngayoy mga estrangherong nagbubulungan. Ang iba'y naglalabas ng cellphone para kunan ng litrato ang kanilang pagbagsak. Ang imperyong ipinagmamalaki ng kanyang ina ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin sa loob lamang ng ilang minuto. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, nakita niya si Lihaya. Nakatayo pa rin ito sa entablado, sa tabi ng walang malay niyang ina. Hindi ito gumagalaw, isang estatwang pula sa gitna ng unos. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bahid ng tagumpay, walang bahid ng galit. Tanging isang malamig at malawak na kawalan. Tinitingnan nito ang resulta ng kanyang ginawa, hindi bilang isang naghihiganti, kundi bilang isang tagamasid na tapos na sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong tumalikod. Hindi ito tumingin sa kanya, hindi ito nag-abalang sulyapan man lang ang gulo. Tumalikod lang ito at nagsimulang maglakad patungo sa gilid ng entablado, palayo sa lahat. Palayo sa kanya. Isang bagay sa loob ni Danaw ang biglang nabuhay. Isang desperadong sigaw. Lihaya. Sinubukan niyang isigaw ang pangalan nito. Ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Nalunod sa ingay ng mga sirena at bulungan. Nagpatuloy sa paglakad si Lihaya, pababa ng entablado. Bawat hakbang nito ay papalayo sa mundong winasak nito. At winasak din siya. Lihaya. Sa pagkakataong ito, mas malakas na. Isang sigaw na puno ng pagsisisi at pagkasindak. Ngunit hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad. Ang likod nito ay tuwid na tuwid. Isang testamento ng kalayaang kanyang natagpuan. Nakita niya itong tinatahak ang daan palabas ng ballroom. Walang pumigil sa kanya. Ang mga tao ay tila humahawi para bigyan siya ng daan. At pagkatapos, narating niya ang malaking pinto. Binuksan niya ito. Isang malamig na hangin ng gabi ang pumasok. At sa isang huling pagkakataon, bago ito tuluyang lumabas, bahagya itong huminto. Ngunit hindi ito lumingon at ang pinto ay nagsara. Nang magsara ang pinto, tila noon lang naintindihan ni Danaw ang lahat. Hindi pera ang nawala sa kanya, hindi posisyon, hindi ang pangalan ng pamilya. Nawala sa kanya ang nag-iisang tao na totoo sa kanya. Ang nag-iisang tao na minahal siya nang walang kondisyon. Ang babaeng paulit-ulit na humingi ng tulong sa kanya pero paulit-ulit din niyang tinalikuran. Naalala niya ang kanyang mga salita. Kung sasabihin mo pa ang kasinungalingang ito, ako mismo ang magpapalaya sa'yo. Hindi na niya kinailangan dahil siya mismo ang umalis. Umalis mula sa kasinungalingang pinili niyang protektahan. Naiwan si Danaw sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng yaman na ipinagkait sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng daan-daang estranghero, isang salita lang ang paulit-ulit na binubulong ng kanyang basag na puso. Isang salitang huli na at hindi na kailanman maririnig ng taong pinatutungkulan nito. Lihaya. Patawad. Ngunit tanging ang alingaw-ngaw lamang ng kanyang pagbagsak ang sumagot. Sa labas, sa ilalim ng madilim na langit na puno ng mga bituin, huminto si Lihaya. Itinaas niya ang kanyang muka at huminga ng malalim. Ang hangin ay malamig at malinis. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ito. Ang hininga ng kalayaan. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Lihaya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa bawat minutong inyong inilaan, sa bawat emosyong inyong naramdaman.
at sa paglalakbay ninyo kasama ng ating mga tauhan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman kong nabuhay si Lihaya, si Danaw, at maging si Donya Silakbo. Hindi naging madali ang isulat ang kanilang mga pinagdaanan. Naramdaman ko ang pighati, ang galit, at higit sa lahat, ang pagbangon mula sa abo ng kasinungalingan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi palaging matatagpuan sa tahimik na pagtitiis. Minsan ito ay nasa tapang na tumayo, ipaglaban ang sariling dignidad, at piliin ang kalayaan kahit gaano pa ito kasakit. Ipinakita rin nito na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas, at ang pagsisisi, gaano man ito katotoo, ay hindi laging sapat para ibalik ang nasira na. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal hanggang sa ating susunod na kwentong magkakasama nating tatahakin.